Okay, mula muli sa pangil mga utol, Poison 13 versus Rapido. Alam kong napanood nyo na itong battle na to mga utol. Siyempre as usual, gagawan lang natin ng reaction video at ng konting insight. Siyempre i-judge na rin natin according sa aking pananaw. Okay mga utol, mula sa PSP Entertainment sa kanilang YouTube channel, paki-subscribe yan, paki-like na rin yung video. Game na, huwag na natin patagalin to. Pinili niyang mauna si Rapido. Rapido. Pangil sa pangil! Round 1! Sagbangan na! Doctor Strange, tama ba? Yung style. Enigma? Ponger? 6 years akong nawala sa rap battle, pero hindi sa rap scene. After 2 years sa pagiging DJ sa radio station, music and hosting na ako nagpakatutok. 3 years sa biyayaan naman ng simpleng bahay, sasakyan, spiritually, pamilya ko laging busog. 4 to 6 years, rap ang bumubuhay sa akin and there's still a lot of reasons to talk. Bakit ko sinasabi yan? Well, kung 6 consecutive years naging boom ang karir ko, ibig sabihin na apply ko sa buhay ko yung 6 na putok! Kung nga pala siya nakilala, no? Isang oras, 6 na putok, something like that. Ganda ng opening, pero tinalo ako ni Badang. pero okay kami yan, best ko yan. Ngayon, di na ako papatalo. Ayoko rin masabihan ng pangalawang beses na yan. Nasa momentum ka ngayon, pwes di ako nagalangan. Moment mo lang ngayon, pero ira ko pa rin ang iyong ginagalawan. Namemeki ka ng choke, pwes peki din pagkawala ko. Medyo nga lang natagalan, sinadya ko lang talagang pumurol at kalawangin para tong lason may laban-laban. Ito ba yung kalaban ko sa rap galing probinsya? Anak ni Manda kay Luxuria. Puro pagbibuild ng sarili, puro pa utot. Hindi ka nag-grow, puro kahambugan kasi ang kanyang root. You are not Mokojin, but you're still made of wood. Kasi ang dami nitong sinasabi, pero yung meaning, pagpapakilala ng sarili. I am Groot. I am Groot? Maganda yun. Ako yung dissenting rapper na madalas naka-tie and suit. Samantalan to, tingin pa lang amoy tae yung suot. Lifestyle ko smooth, to tambay, hut-hut. Naitay, pengi ng tinapay, pag hindi ibinigay, lipat ako bahay. Balita ako to noon, nasa sinapupunan ng ina ang laking aruga. Well, isipin mo na lang kung naging kangaroo ka. Eh di yung nanay mo, laki ng bulsa. Pinaikot yung nanay hanggang bumagsak sa pagkadapa. Pigang-piga, kakakayod, yung nanay mo pinagmukha mong gata. Sumuril to, ka? Teka lang. Pati mo pa ialis sa bag. Uy. Good morning! This is Rapido's therapy session. You feel a lot of hate to your father. Pero di ba sira din yung pamilya mo ngayon? Magkaiba lang ng panahon pero yung ginawa sa'yo ng tatay mo, ginagawa mo rin sa anak mo ngayon. Anong hindi? Papunta ka na doon. Kaya bago mo ipahiya sa harapan ng maraming tao yung tatay mo, tingnan mo muna yung pamilya mo ngayon. Hindi yan umuuwi kasi pera dahilan pangkain ng anak. Anong tingin mo doon yung babae sa immigration? Huwag mong idahilan ng salapi kapalit ng oras para sila sunduin. Uuwi ka parang regla, buwanan lang yung dalaw. Huwag mo silang utuin. Puro kasi ito pa, charmy. Yung mga anak, di man lang ma-whisper. O, charmy, whisper, may naka-absorb. Napkin, Ayaw niya lumapit sa anak niya. Alam niya nang ibig kong sabihin. Well, poison nga kasi. Stay away from children. Oh. Kung gusto mo na sustento sa anak mo, palitan mo pangalan mo. Magingay para kay Pension 13. Alam mo, minsan lang umuwi yan, sisigawan pa yung bata. Todo sermon. Imbis na kargahin yung anak, tatapatan lang ng cocomelon. Huwag mong papaniwalain na sarili mo na responsable kang ama. Kino-comfort mo lang yung sarili mo, wala kang antay sa kanya. Anak, uuwi din ako. Pexman, tatapusin ko lang yung inuutos ni Shernan. Aso ni Shernan, tahol naman. Ano, breed mo, Shernan Shepherd?
Di na yung inuutusan, siya na nagkukusa. Hindi ka bilong sa 3GS, ginagawa ka lang tuta. How ironic tong aso, ginawang saling pusa. May gumamit naman doon? Eh di meow. Basta sa akin, wala kang kwentang ama. Isipin nyo, pinapili lang yung bata kung kanino sasama. Tanong na di kayang sagutin ng musmos na bata. Masasaktan yung anak mo kahit sinong piliin sa inyo. Yung responsibilidad ng mga walang kwentang magulang to, dinaan lang sa mini-mini mo. Nangulila sa magulang yung anak, kawawa yung mini-mini mo. Wordplay. Masasaktan yun, pero yun yung bagay na di niya kayang dayain. Huwag lang sana maging muko din yung anak mo para di ka gayahin. Ayaw niya magpakasal kasi takot mawala ng lakas. Kaya pinili yung kalas at aklas, ayaw ding masakal, kaya nagtatago. Napansin nyo na, nilaro ko yung salitang kasal, pero tandaan mo ang kasal di ginagawang laro. Ikaw ang responsable sa pagpapatibay. Mapakinabangan naman sana pagiging poison mo kahit malang sa loob ng bahay. Kasi itong haligi ng tahanan, pag meron niyang poison, technically hindi dapat yan inaanay. Alam yan ng arkitekto mong tatay. Oh, buti ba nga si Righteous One pag umuwi sa pamilya, may lukso ng dugo. Huling banding nito sa anak niya, gender reveal pa nung bunso. Oh, matatapos sa bara ko. Pakinggan natin yung mga sulat niya na akala mong leksyon. Pero hindi mo maalis sa isipan ng mga tao na yun yung oras na naghahanda ka ng mga bara, yun yung oras na yung anak mo kulang sa atensyon. Magaling magsulat kasi nga full-time ang preparation. You're a full-time rapper but not a full-time dad, kaya para sa akin wala ring sense yun. I'm just being a father na nagmumultitask kaya puno ng recognition. Families, liabilities, di ba ang daling i-rhyme? Pero ikaw hirap na hirap kang i-define, kaya saka mo na ko yabangan pag yung anak mo di na nalilimos ng... I'm back! Sinadya kong hindi sabihin yung punchline ni Tay kasi tandaan mo one time hindi sinasabi, binibigay. Ang ganda ng laban! Unang banat! Poison 13! Tang ina mo, grabe. Talagang hinabaan yung time, ang dami. Pero alam mo ba, idol kita. Isa ako sa mga naniniwala sa'yo. Nung unang kita nga natin, gusto kitang sapakin. Nahihiya lang ako. Alam nyo na, introvert, tsaka di kami close. Kala ko naman may bago siyang track kasi may paparinig daw na verse. John 3:16 pala. Bakit palaging word of God ang madalas niyang matakel? Hoy, hindi ito chapel. Baka the gods must be crazy kasi kung ano-ano na lang ginagawa niya sa battle. Putang inan to, feeling perfecto. Kung ano-ano pa kinakana. Yung bahay nga may sala, tas gusto mo ikaw wala. Peking propeta, peking sugo, tas kayo nahiwagaan. Eh hindi mo nga alam kung saan to papaniwalaan. Unang-una, ginamit mo si Kristo para crowd ay kuhang-kuha. Tumal puta. Kupal po siya. Gamit si Kristo para daw ang views mas lumago pa. Wala ka rin palang pinag-iba kay pura luka. Kaya di na nakabalik sa flip-top itong dating popular na persona non grata yung di marunong lumugar. O lugar, nasa na? Hindi na para piringan. Pagtapos noon, di na nakitang lumitaw parang biringan. Kasi huling kalaban nito, si Badang. At ang sabi niya, ano bang mapapala ako pag tinalo ko to? Eh mas gugustuhin ko pang malaos kesa makalaban to eh. Mas gugustuhin mong malaos kesa makalaban siya? Talaga? Ayos din yung karma mo eh, no? Dalawa? Rapido, dun pa lang. Talo ka na. 5-0 ka ni Badang. Gago ka ba? Kasi flow niya, flawless.
Tago sa puso, parang tato sa braso ni Rosana Roses. Pambato sa freestyle contest, bars ko stainless, no mess. Bars mo kinalawang na, Murasti Dan Lopez. Bakit ganto ang flow ng lintik na to? Di ko na malaya na parang inchik na ako. Nakamulti pa, legit gako. Pero tama na ang patawa. Ngayon tayo magpambuno. Wawasakin ko mukha mo pag ako ang napuno. Di ko titigilan to hanggat hindi basag bungo. Eh di ba pagkapatid kailangan daw magkadugo? Pwede kang mangaral para utuin mga tao. Pwede kang magsabi ng kahit anong nagawa mo. Pwede kang magmalaki. Lahat ay pwede ang kaso. Kahit INC ka pa, hindi ka pwede manalo. Kasi yung founder yata ng INC si Manalo, yung apelido ko. Hindi daw nagkakamali ha. Well anyway, doon sa round 1 na yun, kitang-kita nyo naman, no? Obvious naman na overpower ni Poison 13 yung lahat ng inispit nito ni Rapido. Although feeling ko dahil 6 years na hindi bumabattle, sabi niya, 6 years na hindi bumabattle si Rapido, although feeling ko nangangapa siya doon sa bagong style ng rap battle, no? So sinubukan niya sumabay doon sa personals, yung pinasok niya yung pinasok niya dito yung pagiging absentee father ni ni Poison pero somewhat hindi na ganoon kalakas ang epekto sa mga tao o kahit sa akin hindi ganoon kalakas ang epekto, although may mga haymaker siya, may mga nasabi siyang maayos na wordplay, pero dito sa round na to Poison 13, so hindi na natin kailangan ipaliwanag. Nagustuhan ko rin yung pura something like that, no, yung gumaya kay Jesus Christ. Tapos ang style, ang nag-style mock pa si Boko G na masasabi ko. Si Poison 13 dito, napakarami niyang, yung sa buong round niya, marami na siyang nagawa. Kumbaga siksik yung round 1 nito ni Poison 13. Isa pa sa mga haymaker na naalala ko yung, basta yung religion ngayon ay pinasok kay yung religion, yung kay Rapido, kasi doon naman siya halos kung hindi ako nagkakamali, nag-viral yung laban nila na yun ni Smaglas, no? Parang gano'n, no? Napapanood ko yun hanggang ngayon sa mga reels, sa Facebook reels, di ba? Anyway, uulitin ko lang sa round 1 na to, para sa akin, si Poison 13. Tuloy na natin kasi hindi ko maalala yung ibang mga bara na nagustuhan ko kay Poison. Pero napakarami nun, okay? Rapido! Yan, effective rin pala yung, yung style mocking ni Poison. Okay, Pandak. Teka, dadagdag ko lang, nagustuhan ko pala sa round 1 ni Rapido yung Groot, no? I am Groot. Sa mga hindi nakakaalam, si Groot yung sa Guardians of the Galaxy, no, na kung saan ay kahoy siya. At sa pagkakaalam ko, ang boses na yun ay si Vin Diesel. Okay? So yun lang yung salita niya, pero madami daw ibig sabihin, pero yun ang ganda ng pagkakapasok doon ni Rapido. Okay? Para lang ma-props natin yung magandang binitawan ni Rapido sa round niya. Sigurado patay ito pag inabutan ng baha sa Malabon. Ganito yung datingan, yung resulta pag yung mga fetus nabubuo sa garapon. Yung joke mo na Desire at Desire, napanood ko na yun sa FB. Siguro grade mo sa English 68. Ano yung pag in-English mo yung delikado, delicades? Eto, gusto nyo na pa ng real talk, ha? Meron tong anak sa labas. Hindi yun alam ng kanyang pamilya. Ayan, yung lawit mo sa patilya. Kuntil? May kuntil ba siya, no? Hindi ko alam. May kamukha yan eh. Nung yumuko si Robin Padilla. Ayos yun. Pag pinapagalitan yung anak niya, tumigil ka na. Sabi na nga ba 4 lines na naman ang setup, sobrang nakakabagot. Monotonous na pakinggan, sobra pang supot. Puro pakitang gilas, sino coach mo si Chot? The design is very lip, cram, or mot. Nangungope lang to ng design, setup, pati model, ginagaya. Autobots. Eh di sa Decepticon, hindi ka favor. Siya yung tipong pa nag-transform. Vibrator. Eto yung pinaka-ayokong ginawa mo Ginawa mo katatawanan yung love life ni Plasma. Pogi mo, no? Kita mo nagdadrama ka sa harapan ng maraming tao na broken-hearted ka, pero hindi ka masaya sa love life ng iba. Unconscious ka. You are converting the acceptance into rejection.
That is defense mechanism, which is sign of depression. Yung mga angulo niya na confession ng hinanakit, tinatago niya lang sa bars. Way of expression. Well, pag lumala yung sakit, itago mo ulit sa bar, pero sa rehabilitation. Puro patawa sa battle, tinatago lang pala yung sad emotion. Tama nga si Akata, hindi siya may problema. Kasi depression is not a joke. It's poison. Eto pa, ikaw na rin nagbulgar sa kabit mo, di ba? Di ba may kabit ka, sabi mo yun? Masyado kasing kiss and tell. Halatado ka na moves ng kabayo. L na L. Checkmate. Sabi ko, check your mate. Kasi sabi ni Plaridel, yung dalawang babaeng tinuring mong unan sa gabi, nag-away daw last night. Well, ang tawag doon, pillow fight. Ikaw yung tipong pa-fame ang image, pero sa FB umaasa sa donor. Well, take your own medicine. Lulukin mo yung pride mo, that's how you pick your poison. Ipakain mo sa pamilya mo, sinasabi mong honor, at lagi mong isigaw sa tao na depress ako, yung buhay ko, horror. Hindi yan normal, Bopol. If symptoms persist, wag mo kasi masyadong dibdibin pag sumusobra, tanggalin na. Uulitin ko, wag masyadong dibdibin pag sumusobra, tanggalin na. Kaya pala iyak ng iyak, kulang sa gatas ng ina. Dede pa more. Panay parinig yan. Bumalik ka na, Patring. Nagpapakalunod na ako sa beer. Okay lang, dalawa kami sa buhay mo, wag ka lang madisappear. Piling ko tuloy nasa Cavite ako kasi tong 13 martir. Di ba? At eto pa. Eto isa sa masakit. Ha? Sabi sa akin, eto real talk to 13 martir. Nawala. Feeling ko nawala. Martir. Wala. Eto pa sabi sa akin ni Jonas, naging ignorante ka daw na nag-checking sa holiday. Puta, nag-toothbrush gamit tubig sa bidet. Eto pa ikaw yung tipong, doon niya nakilala si Patring, na isang elevator girl. Ayan. Sabi niya kay Patring, "Hi babe, kamusta buhay?" Eto, daming ups and downs. Hanip sa love story, elevator. Okay din yan, Ibang level. Sa Batang Quiapo, umepal tong bata. Nag-audition, todo nakakurbata. Medyo ironic lang ata kasi pumapapel pero walang pinirmahang kontrata. Binigyan ng script, hindi na nakagalaw. Kaya na-disapprove. Well, kung fans kayo ng bandang The Script, alam nyo na title nito. The Man Who Can't Be Moved. The Man Who Can't Be Moved. Wala na naman siya. Eto pa ikaw, sa laman ng FB page niya, puro banding with 3GS mga tol. Yung laman ng mga videos niya, nagmukhang gin sa dami ng content na alcohol. Sayang-saya yan habang yung anak niya nagmamaktol. Kulang na lang mag-comment yung anak na, "Pa, sana all." Lamay mo na ngayong gabi, sagutin na funeral service. Papatawag ko na si Father Elvis. Tapos ang embalsamador mo, si Aklas na nakatira ng morphine. Para horror-core ang motif, magwo-walk-in ako sa ongpin para coffin mo gold din. Lahat ng chap-chap ang parts from head to your feet, all parts all in sa kabaong na folding. Pagdating ng katawan mo, may ribbon cutting sa lamay mo. Tapos gagamitin nating ribbon, bituka mo. Tapos yung mga atay mo, ibe-blender ko yan para may palaman. Kamayin na lang natin, grabe naman na dumi na yan, insan! Kukulangin ng sisiw sa ibabaw ng salamin para maganap ng hustisya. Kasi masyadong maliit yung sisiw, kaya dapat, Senyor Aguila. Di ko na kailangan pakisamahan ka kasi nakuha ko na yung loob mo. Wala na tong karapatan mangopya, pati kampo mo, tinanggalan ko na ng balat. Kayo. Round 2, Poison 13. Sa page ko daw, puro banding namin ng 3GS, ina-upload ko. Anong gusto mong i-upload ko dun? Banding yun ng pamilya mo? Tanginan to, tanga ang puta. Dinadamay pa si Patring, nag-joke tuloy. Ang tanga! Hindi na nga ako binalikan, binabalik-balikan niya pa. Napaganda pa tuloy Ang yung lakas bibakan. mo! Kala ko ba INC ka, ba't inuungkat mo yung Pasko? Napaganda naman
Galing nun, ha? Mga utol. Nung naikasa yung match-up, nagdemand ang gagong to na baka pwedeng 3 minutes yung laban naming dalawa. Abay galawang veterano, kadayaan talaga. Wala akong magawa kundi yung pagbigyan yung stupid bitch kahit na kaya namang siksikin yung bara sa loob ng 2 minutes. Eh ang kaso, nung malapit na yung laban mas kumakapal mukha mo. Baka pwede daw 4 minutes na, masyadong abusado. Kadayaan. Pero sige, kahit ganyan galawan niya, sige ako napapatos. Wala kayong disiplina kaya kayo nalalaos. May time limit na ngayon. Panigurado todas to. Kaya kitang patayin ng 2 minuto, wag mong sayangin oras ko. Nakikita mo mga yan? Di yan magsasayang ng oras para lamang manood. Sa walang kwenta mong likha na di mo kayang mabuod. Kung ilan lang ang palugit tanggapin ng malugod. Di yung may nalalaman ka pang 10 utos, saktong oras nga, hindi mo masunod. Usapang oras, aba puta, marahil nga siya'y mabilis pa sa alas 4, walang duda. Ngunit ito ay military time katapat ng 13, alauna! Hindi yung 3 oras, 6 na putok. Di ka na nag-evolve, sir. Kaya ko rin yan sa isang round, basta 6-chamber revolver. Si target dapat yung kalaban ko, punyeta naman. Si target dapat ang kalaban ko, punyeta naman. Porkit busy yung old god, peking propeta na lang. Kung di si clan kalaban ko, mas maganda yung market promise. Ang inasahan ko si target, binigay nyo target practice. Rapido, pasensya na. Mukha mo ang nasa litrato. Bago ka bumulagta dyan, magdasal ka na ingrato. Kung double meaning yung amo at bataan tong tinatrato, ganun din ang resulta nun, parehas lang pinatrabaho. Kaya barel, bao papel, ano ang ambag niya sa scene? Ang maging headline sa dyaryo pag ubos na magazine. O, dyaryo, magazine, barel, bao papel, ano nga ba mauuna? Manood at maupo ka. Pagbuklat ng Biblia, barel pa rin ang makukuha. Nasaan ang puso mo sa laban kung ang utak ang katerno? Nasaan ang sining sa likha mong inilatag sa kwaderno? Huwag mo kaming paandaran, nagkamali ka ng maneho. Kung may puso ang sining, bakit wala ka nun pareho? So, anong decision, no? Hindi, although maganda yung round 2 rin na yan, ni Rapido. Okay? Props doon sa round 2 ni Rapido, kaya lang, may nawala siya, no? May mga slip-ups siya. Okay? Maganda rin yung pinatunguhan ng kanyang round. Pero hindi niya malampasan, okay? Yung intensity na binabato ni Poison 13 sa kanya. Tsaka kung napapansin niyo, no, sanay na may theatrics kasi si ano eh. Although may theatrics din naman si Rapido, mas effective lang yung theatrics na ginagawa nito ni Mokojin, ni Poison 13. Okay? So yung mga bara niya, tama nga yung sinabi niya, siksik talaga yung kada round niya. Yung pangalawang round niya, mas siksik pa kaysa dun sa una. Okay? Pero mas nagustuhan ko yung round 1 ni Poison 13 kaysa dito sa round 2 na to. Kaya lang, talagang lampas pa rin siya dun sa binuga ni Rapido. Okay? So, masagot ko yung ano, no? Okay. Ako pala dapat kalaban, hindi ko po alam, ha? Ito para lang sa trivia lang sa inyo, mga utol. Ako'y tinawagan ni Mr. Fivus, no? Sa Messenger. So, inalok niya ako ng battle sa PSP nung ginagawa pa lang yung match-up nito. Pero nung inalok niya po ako, hindi niya po sinabi sa akin kung sino yung mga kalaban. Basta ako'y tumanggi nang hindi ko nalalaman kung sino ang kalaban ko. Okay? So, si Poison 13 pala dahil. Pero tumanggi po ako sa maayos na pamamaraan. Okay, mga utol, para malinaw lamang, ha? So, kung ano pala, no? Kung tinanggap ko. Well, anyway, ako'y busy nga. Tama. Tuloy na natin, mga utol. So, round 2 ay Poison 13 tayo. Rapido, ang ganda na laban na to! Nalilimutan ko kasi yung mga bara nila, para na-enjoy ko rin eh. Well, anyway, karagdagan lamang. Entertaining naman yung ano nila, no? Yung laban nila masyado. So, kaya pala malakas. So, sobrang lakas, no? Isipin mo, 800,000 na. Isang araw pa lamang. Tuloy na natin. Para sa isang bagong, Battle League. Okay? Magaganda talaga yung match. Pati yung 4 minutes, ginawang pang-insulto mo. Paano mo masasabing daya yung 4 minutes? Hiningi ko yung kompromiso mo.
Tiga Cavite na to. Gumawa yan ng kanta sa kapitan. Na-delay lang yung bayad, ginawa niya ng diss track. Ang galing rin talaga na itong mapatawa. No? Okay na yun. Sumakit yung pantog ng kapitan sa sobrang gigil. Ikaw pa Yung parang hindi mo alam na may gano'n na pala, no? May iaatake pala siyang gano'n. Yun ang props kay Rapido. Sa round 2 rin, nagawa niya yun, okay? So, consistent siya doon. So, yun ang mga nagugustuhan ko sa ano niya. Although, di ba? Hindi mo inaasahan na yun yung sasabihin niya. Yun yung hindi predictable sa kanya, no? So, props doon kay Rapido. Sumakit yung pantog ng kapitan sa sobrang gigil. Ikaw pa nakipagpataasan ng ihi, ang iksi nga nung ginawa mong jingle. Pero kahit Totoo ba batiin mo pa yung kapitan, tandaan mo yung pagkatao mo hindi na matatago. Lalabas at lalabas ang hubad ng katotohanan sa likod mo, Cesar Montano. Hindi ko gets, ha? Hindi ko gets. Shoutout kay kapitan, happy birthday. Hindi ko napanood Yung mga siguro. sulat mo, puro issue, sayang lang yung tinta. Yung buong rounds niya, akala ko rounds lang ng tissue. Walang pakinabang yung gitna. Nahiya naman ako sa'yo nung minaliit mo ako, kung tutuusin yung pangalan ko sa flip top, isa ng alamat. Well, ganun talaga, lumiliit yung tingin kasi malayo ating agwat. Sabi niya, gusto kong tumakbo karir ko na pinakita kong lahat. Ano to, oblation? Nag-aangat ng bangko, akala mo levitation. Well, anong silbi ng standing mo sa liga if you can even stand when it comes to your obligation? Standing baka mo, well, standing ko sa liga, laging outstanding, meaning standing ko, laging ovation. Paano? Sabi niya, ay, tinalo ko si Balakid! Tinalo ko si Balakid! Pinakinabangan na naman. Pag wala na yung angulo, yung Balakid, laging sinasandalan. Eto walang punchline to, pero hindi ka mabubuo kung wala kang pinaggayahan, pare. Kaya nag-exist tong bago dahil may kami na nasa dati. Well, ako ngayon malahloki. Galing ako sa hinaharap. Bumalik lang ako sa kasalukuyan nangyayari para patayin tong puno at ugat kung bakit yung katulad mo napakarami. Para hindi na matuloy yung future na kung saan lahat ng character MC puro Mokojin ang pagkakayari. Ikaw yung magnanakaw ng style na yung pagkamagna, hindi cum laude. Sinabi lahat yon sa laban yun ni Kevin Andrade. Medyo hindi lang talaga convincing dahil pag tipsy nagsalita, ayun, guilty sa krame. Yung sinasabi ko no? May ghostwriter to, kaya pala kampante. Ayaw lumaban ng patas at magpakalalaki, pues yung ghost employee mo, yun yung magdadala sa bar mo. Teka, ayaw magpakalalaki, ghost employee, magdadala sa bar, Roderick Paulate. Silip ang protege nitong prodigy. Dapat kada ender ng line mo may courtesy. Hipokritong mediocrity. Kodigo niya flow ni Flow G, ito ay mala Jason Bourne kasi loose kanyang identity. Built ang skills ko, lodi ko, well only me. Hok pagka-incredible, ito, obesity. Misconception lang kapag ako nag-homily, umay na ako sa gossip, it brings animosity, habol mo prosperity. Well, ito ay passion ko with purity, kaya Lebron pagka-longevity, may hiya kanyang pagkalong. Comedy. Ito ay no credibility, bilis mo man Laredo Labrador, laging iwan ang... sa multi ko, yun lang predictable. Pain yun kasi. Nagets nyo nga yung word na family, but you are not responsible for this. Sabi niya kay Apo at least meron akong kanta na 1,000,000 views. Pero yung crowd, no reaction. Mayabang talaga tong si Gregor, masyado namang abusado. Isipin nyo, sinaksak na si Elsa, pinagkaperahan pa yung Lando. Ito yung Gregor na pirata ng style, kaya hustle moves. Yung intro ng music video niya, chorus ng Lando, baka yun yung na-overlook. Ito yung pirata na gumagamit ng hook, para nga naman catchy, oy, Captain Hook. Napanood ko lang yung video clip sa TikTok. Kumakain ng oras para manggaya. Teka, Captain Hook, kumakain ng oras. Tik-tok, tik-tok, tik. Andyan na yung buwaya! Pero ikaw yung buwayang tinapakan ko, tanga sabay suntok sa panga. Nagmukha akong sosyal ngayong gabi kasi meron na akong crook sa paa. Gayahin mo ako, Marco, nag-hallucinate ka lang. Tandaan mo, we're not on the same boat, Poison. Akin ang barko. Nasa anchors away ka lang. Yung mga barang kinakahoy niya sa likod lang ng entablado. Barang kinakahoy sa likod ng entablado. Lahat ng round niya still galing sa likod. Uy, Jose Alvarado. Unique ko, di unique to. Pagka unique mo, Uniqlo.
Simple and plain, ang daling magaya. Pagka unique ko, unicorn, Wembanyama. Kung basketball ang usapan, last time nag-guest ako sa City Jail. Putya, tuwan-tuwa yung mga bilanggo. Nagmukhang may parol sa laro namin sa dami ng pinakawalan ko. Pero ito, nag-basketball din. Wow, todo pasikat kay Patring, panayang high. Nagiging effective lang naman tong si P13 kasi may Kawhi. Kawhi Leonard. Bobo talaga. Walang alam sa basketball, palibasa, bugok. Hindi naman approve. Ang pangit ng galawan, putya, buti palala, may moves. Pero eto ganyan-ganyan mukha mo nun sa laban nyo ni Akata. Wala nga tong identity kaya yung mukha hindi maipinta. Alam mo, kadiri ka, repa. Tinta ng tattoo mo, akala ko hena, ba't parang plema? Ang hilig umeksena, baka peki lang tong goat nyo, mga linya mo, mema. Sabi ko, baka peking goat, mga linya, Tandaan mo, sawa na yung mga tao sa mga bara mo, ang gusto ng mga yan kilitiin. Sobrang toxic mo na, ayaw ka na naming sipsipin. Di na kailangan ng antidote para tong poison sugpuin. Effect na sa ating tong lason, alam nyo gamot dito? Latter is the best medicine! Ano sabi niya kanina? Kanina niya pag ginigate yung religion. Wow, sabi niya, hindi raw akma ang religion sa battle. Bakit? Ako ba nauna? Nag-review ka ba? Ako ba nauna? Itanong mo sa amo mong si Shernan. 2 magkasunod na battle ko, dinamay religion ko pero ako tumahimik lang. Ha? Nagrebat na ako sa pangalawang laban namin ni Asher pero yung mga tao nagulantang. Walang damayan ng religion, respeto lang. Pero nung si Looney, ginawang katatawanan yung damit ng pare, yung mga tao nagpalakpakan lang. Ay, dahil sikat na si Marlon? Oh, come on. Ang hirap sa inyo, masyado kayong selective. Pag yung delivery effective, ang impression nyo lagi, impressive. Kayo may defective. Walang damayan na religion, respeto lang? Well, basta nakakatawa, pwede na, sige. Well, kung pumapayag kayong ginagamit yung mga pare at madre sa simbahan, sa rap battle at sa content na walang nabastos ang pelikula, ako hindi. Ako na nga nagmumukhang Ako na nga humihingi ng respeto para sa inyo kahit magmukha akong kontrabida dito. Pero tandaan mo, ang bumabastos sa religion mo, mga member nyo mismo. Ano sabi sa akin sa crowd sa Pampanga? Nagpalakpakan. Sabi nila, totoo naman lahat yun, rapido. Masakit lang pagkakasabi ko! Pero props sa'yo. Salamat, Tibius. Time. Round 3, Poison 13. Anong haba ng oras lagi na ito? Nagre-reklamo na. Standing ovation daw. Tangina, dun ka nayari. Paano di yun mangyayari? Nakatayo yan palagi. Tanginang to bobo, kaya hindi na pinapabalik sa flip top. Melong! Ang haba ng setup. Tanginang yan. Pero siya, sige. Veterano na kalaban, bibigyan ko ng partida. Veterano na kalaban, bibigyan ko ng partida. Kung pangalan ng usapan, mga sulat ko pangkira. Ito ay pangil sa pangil at lahat tayo vampira. Pagmasdan kung paano kumagat yang kumag at may tira. Tayo ay mga vampira na ang pangil na buo. Lumala mo ng buhay, di ko kailangan ng luto. Sa puntong to, hindi ka mabubuhay na kupo. Lalo na kapag hindi ka kumakain ng dugo. Ang tanong, hindi ba talaga? Bigla akong kinutuban. Ni minsan ba sa buhay mo hindi ka nagdinuguan? Aminin mo na lang kasi hindi yung angal ka ng angal. Tamang puto lang nung una at wala namang sagabal. Kaso naghanap ng pares at kapares ang natakal hanggang sa malaman mo kung gaano kasarap ang bawal. Para di pag hinalaan yang si Gago apurado. Nilalagyan niya ng gatas para kunwari champurado. Hoy, ulol! Okay na. Okay yan. Wala siyang takas antimano sa kanyang napiling scene. Ang lupit ng champurado, tang ina may ceiling green. Di mo kailangan magtago. Hoy, rapido, ano ka ba? Pag pinatay kita ngayon sa next life mo, lamok ka na. Hoy, isa kang hipokrito sa kinalakihan mong baryo. Galit ka sa Katoliko tapos yung hometown mo Rosario.
Pues eto bolong pangastigo, madali lang magapito. Etong proud na taga doon ay lalagyan ng taga dito. Feeling G na maka-Diyos ang karakter niyang tinatag at ginagamit pa si G sa mga peking hinayag. Pues matatapos din sa G dahil sa kanyang nilabag, yung binigyan nyo ng tiwala ay magiging tiwalag. Balagbag ka kay Moko Jin, saksi mga nanunood, ikaw lang ang namumukod. Tanging di nalulugod, ngayong nag-cruise ang landas natin, lamo na yung susunod. Ayaw mo sa ribulto pero sa kahoy kaluluhod. Moko Jin. Pag si Moko Jin kalaban kayo'y laging balagong. Laruin natin yung kahoy mga pare mga tiyong. Ito ay tawag ng tanghalan, ba't ang dami pang tanong? Ang resulta, sayonara para sa akin kabagong. Sayonara, goodbye. No. So, may nagustuhan ako sa verse ni Rapido, sa round ni Rapido, no? Na hindi gaanong na-gets nung crowd, no? Yung TikTok na I guess Captain Hook, Peter Pan, no? Peter Pan reference. Tapos napakarami niyang references na props kay Rapido doon sa round 3 niya. Napakarami niyang binitawan na references, props doon, no? Hindi yun basic kumbaga. So, same Rapido yung napanood natin. Kaya lang nga, palagian, no? So, dapat kasi, ang mangyayari pag sa battle, no? Kapag malakas yung round 1 ng kalaban, dapat yung round 2 mo na umpisa, dapat malalampasan yung round 1 ng kalaban kung na-overpower ka nun. Para mag-even lang yung intensity. So, dito, naging one-sided yung intensity. Nawala yung momentum kay Rapido na all 3 rounds yung momentum na kay Moko Jin, na kay Poison 13. So, pero yung TikTok, Peter Pan yun yung Captain Hook, sabi niya, nang gaya, nagnakaw ng hook, something like that. Okay? Okay, yun. Kumain ng orasan. Kasi yung buwaya doon, sa Peter Pan, di ba, tumutunog, TikTok. Kaya, so, naipasok niya yun ng maganda. Nagawa niya yun ng paraan ng maganda. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Kaya lang parang hindi yung crowd reaction, okay? So, dahil nga yun siguro sa momentum, yung momentum ay na kay Poison 13 all 3 rounds, no? So, dito naman kay Moko Jin o kay Poison, nalimutan ko tuloy. Marami Actually, marami. So, meron talaga akong parang haymaker nun. Yun, parang, basta nag-react ako nun. So, nalimutan ko na kung ano yung bara na sasabihin ko kanina, naaalala ko pa, no? So, bumalik siya sa religion, pero hindi naman, actually, yung, kung papapansin ninyo, kung napansin nyo, yung banat ni Poison 13, hindi masyadong personal. I mean, personal life, yung nang-uungkat. So, yung mga past battle lang, at saka dun sa religion lang, yung umikot yung round ni Poison, pero effective kasi ang ganda ng pagkakahulma. Gaya ng tiwalag. Ayun, yung dinuguan, bumalik na. Anyway, so dahil ang iglesia hindi kumakain ng dinuguan, so alam nating lahat yan, so naipasok niya yun na maayos. So nagawa niya yun ng magandang bentahe para sa kanya. Okay mga utol? So ayun, all 3 rounds, I guess, kay Poison 13 ako rito. Pero props doon sa mga ginawa ni Rapido. Kaya lang nga, lagi siya na-overpower ni Poison 13. So hanggang doon lang mga utol. Palagay ko, kahit panoorin natin hanggang dulo, malamang si Poison 13 ang nanalo rito. Anyway, maraming salamat mga utol. Huwag nyo sana akong kalimutang i-follow yung Facebook page namin, Pinoy Hip Hop Enthusiast. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pa-comment na rin ang inyong opinion. Siyempre, makakalimutan ko yon. Round per round ang ginagawa ko. Makakalimutan ko yung mga bara na dapat na di-discuss natin. Pero sooner, tatandaan ko, pwede nga ilista ko lilista ko sa susunod para maalala ko, at least may guide ako kung paano ko na-appreciate yung mga rounds nila. Okay mga utol, hanggang doon lang muna. Maraming salamat. PSP Battle League, pangil sa pangil, Poison 13 versus Rapido. Sana nag-enjoy kayo. Muli ako si Target Achilles. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Saludo po sa inyo lahat.